3 linggo nang nakakaraan nang ilibing ang ina ni Catherine, ngunit hindi pa rin niya matanggap na wala na ito. Pumanaw ang ina dahil sa hypertension na ikinahina ng puso nito. Ngunit sa puntong iyon ay wala siyang magagawa kundi mag-move on at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Kinaumagahan ay nagpunta siya sa opisina at agad na nakipag-set up ng meeting sa abogado ng kanilang pamilya na si Attorney Marasigan upang formal na ilipat sa kanya ang pamamahala ng kanilang negosyo. Subalit saglit na natigilan ng abogado nang kaharap na siya nito. May problema po ba, attorney? Tanong ng dalaga. There's something you should know, Catherine. Sabi ng abogado. Ano po yun? Bigla na lamang siyang nakaramdam ng kaba. Siguro naman na hindi lingid sa iyo na hindi ang mama mo ang nagsimula ng wine business niyo, di ba? Sabi nito. Mara naman siyang tumango. Si Donato Aurelio, ang iyong ama, ang namuhunan nito. Tama? Alam kasi ng abogado tungkol sa napakasakit na katotohanang nakadikit sa pagkatao ng kanyang ama. Ang katotohanang may iba itong pamilya. Mayroon na noong unawaan ng mama niya sa kanyang ama, ngunit nagpakasal na pala ito sa ibang babae. Huli na nang malaman ng kanyang ina na may asawa na pala ito, kaya lumayo ito at hindi pinagtapat sa ama na nagdadalang tao ito sa kanya. Kalaunan ay nahanap din sila nito at nakipag-ayos sa kanyang ina. Dahil mahal na mahal ito ng mama niya ay napatawad nito ang pagsisinungaling ng kanyang ama. Para makabawi ay binigyan nito ng kapital ang mama niya upang makapagsimula ng negosyo na makakatulong sa pinansyal nilang pangailangan. Ngunit ang pera palang iyon ay galing sa asawa ng papa niya. Sumakabilang buhay na rin ang amang si Donato, kaya wala nang ibang makakapagpatunay kung totoo iyon kundi ang pamilya nito. Naghahabol ang pamilya ng ama mo sa negosyong iniwan ng mama mo, sabi ng abogado. Ano po? Gulat niyang bulalas. Yes, iha. Alam mo naman na isa na ang wine business ninyo sa pinakasikat ngayon sa bansa. Kaya nagkaroon ng interes ang pamilya ng ama mo sa inyong negosyo. At gaya nga ng sinabi ko sa iyo, nanggaling sa asawa ng ama mo ang puhunan upang masimulan ang operasyon ng negosyo. Hindi maaari. Wala silang karapatan para magabol sa negosyong pinaunlad ng mama ko. May laban ba sila, attorney? Sagot niya. Nagpakita sila ng mga dokumento. Kaya tatapatin kita. Masasabi kong malaki ang laban nila, iha. Dahil sa nalaman ay handa niyang ipaglaban ang karapatan ng mama niya sa negosyong pinaunlad ng dugot pawis nito. Kaya naging mas lalong abala siya ng mga sumunod na araw para pagandaan ang napipinto nilang paghaharap ng pamilya ng kanyang ama. Ngunit sa kabila noon ay kinukulit naman siya ng kanyang best friend na si Ibet na pumunta sa kasal nito. Sinabi niya sa kaibigan na baka malabo siyang makadalo dahil marami siyang dapat na asikasuhin sa iniwang negosyo ng ina, ngunit porsigido itong makapunta siya. Kaya pinapunta nito sa bahay niya ang napakagwapo nitong kapatid na si Jordan. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. Ano pa? E di sinusundo ka. Gusto ng kapatid ko na naroon ka sa araw ng kasal niya. Kaya pinupunta niya ako rito para sunduin kita. Sagot ng lalaking si Jordan. Sinabi ko na sa kanya na hindi ako makakarating. Alam niya na yun. Tugon niya. Basta, kailangan mong sumama sa akin. Wala siyang nagawa nang buhatin siya ng lalaki at isinakay sa kotse nito. Hoy, bitawan mo nga ako, Jordan! Sigaw ng dalaga. Inis na inis siya sa ginawa nito. Pero deep inside ay kinikilig siya. Matagal na siyang may pagtingin sa nakatatandang kapatid ng best friend niya. Ngunit pinipigilan lang niya ang sarili dahil alam niyang may nobya na ito. Sinabi yun sa kanya ng kaibigan na minsan pinagkwentuhan nila ang kapatid. Diyan ka lang. Just relax, okay?
Ang gusto lang naman ni Yvette ay makasama ka sa espesyal na okasyon sa buhay niya. Kaya please, hayaan mong daling kita sa kanya. Bukas pa naman ang kasal, kaya sa hotel ng mga guest kita dadalhin. Don't worry, may susuotin ka na roon at may mag-aayos na rin sa iyo. Pinagandaan ng kapatid ko ang lahat. Makadalo ka lang sa kasal niya. Wika ng lalaki. Ginawa niya yun? Tanging nasabi na lamang niya. Hindi pa sila nakakalayo nang ihinto ni Jordan ang kotse. Bakit mo inihinto? Takang tanong ng dalaga. Automatikong dinunggol siya ng kaba nang mapunang tatlong lalaking nasa unahan ng kanilang sasakyan. Lalo pa siyang kinabahan dahil napansin na may hawak na mga baril ang mga ito. Oh my God! Ano to? Naibulalas niya nang mapansing gumilid ang dalawang lalaki sa kanilang sasakyan. Anong gagawin natin? Sambit ni Catherine na takot na takot na. Huwag ka mag-alala, hindi kita papabayaan. Tugon ng lalaki. Maya-maya ay isang malakas na sigaw ang kanilang narinig. Baba! Sigaw ng isang lalaki. Ano bang problema? Tanong ni Jordan. Walang problema. Gusto lang naming imbitan kayo ng kasama mong babae sa kota namin. Kilala namin ang babaeng yan. Siya si Catherine Aurelio, ang tagapagmana ng serbesa primero na pinakasikat na pagawa ng alak sa bansa. Sagot ng bigotilyong lalaki. Bakit? Anong kailangan niyo sa kanya? Tanong ng lalaki. Sumama na lang kayo sa amin ng walang gulo. Tumaas na ang boses ng bigotilyong lalaki. Nakaramdam si Jordan na balak na kidnapin ng mga lalaki si Catherine. Sa tingin niya ay nakahanap ng pagkakataon ng mga ito kanina nang sunduin niya ito sa bahay at sinundan sila. Hindi na siya nagdalawang isip pa at biglang inagawang baril ng maangas na lalaki at nakipaglaban rito. Hindi siya nagpatalo at agad na napadapa ang bigotilyong lalaki. Isa pala siyang black belter kaya madali niyang napataob ang tatlong armadong lalaki kahit pa may hawak na baril ang mga ito. Ilang minuto lang ay parang nabalian na ng mga buto ang tatlong ungas na kidnapper. Nginig na nginig pa rin sa takot si Catherine sa nangyari. Kaya agad siyang niyakap na mahigpit ni Jordan para pakalmahin. Okay na, ligtas ka na, sabi nito. Hindi na napigilan ng dalaga na mapaluha. Salamat Jordan at hindi mo ako pinabayaan. Sambit niya habang humihikbi. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa best friend ng kapatid ko. Tugon ng lalaki. Mas lalong napaiyak si Catherine. Iniligtas lamang siya ni Jordan dahil best friend siya ng kapatid nitong si Yvette. Yun lang at wala nang iba pa. Kahit kailan ay wala na talaga siyang pag-asa sa puso nito dahil mayroon na itong girlfriend. Ipinahuli ng lalaki ang mga kidnapper sa mga pulis. Dahil sa nangyari sa kanila ay kinansila muna ng kaibigan ni Yvette ang kasal nito. Mas mahalaga raw ang kaligtasan niya kaya hinayaan muna siyang makapagpahinga, ngunit pagkatapos ng tangkang pangingidnap sa kanya ay may kasunod pa pala yun. Thanks God, you're alive iha. Sabi ni Attorney Marasigan nang tumawag ito sa kanya. Salamat attorney, tugon niya. So, how's the case? Nag-aalalang tanong ng babae. Tuloy ang pag-iit nila sa kanilang karapatan. Nag-set ng meeting ang anak niyang babae, ang kapatid mo. Bakit ang anak niya? Gulat na tanong ng dalaga. Hindi ko alam. Pupuntahan ka niya sa opisina bukas, sabi ng abogado. Kinaumagaan ay agad siyang tinawag ng kanyang sekretarya. Dumating na raw ang mga bisita niya. Nagulat pa siya dahil ang alam niya ay ang anak lang ng papa niya makikipag-usap sa kanya. Mabilis niyang tinungo ang isang pribadong kwarto. Unang nahagip ng paningin niya ang isang magandang babae na maiksi kong magdamit. At nabaling ang kanyang tingin sa lalaking kasama nito. Laking gulat niya nang makilala iyon. Good morning Miss Aurelio. Bati ng sopistikadang babae. I'm Lovely Aurelio, the legitimate daughter of Donato Aurelio.
Ikalma mong sarili mo, Catherine. Huwag mong ipakita na isa kang talunan. Sambit ni Catherine sa sarili. Oh, by the way, I'm sure nakilala mo na si Jordan de Vera. Siya yung kapatid ng best friend mong si Ibet de Vera. At nagligtas sa iyo nung munti ka nang makidnap, right? Lovely, your mouth. Hindi nakatiis na sabad ni Jordan sa mahina ngunit mariing boses. It's okay, Mr. de Vera. So, bakit ka kasama ni Miss Aurelio? Matapang niyang tanong. Hindi ba niya nabanggit sa iyo na siyang boyfriend ko? Tanong ni Lovely. Naiawang ni Catherine ang mga labi. Litong nagbaling siya ng tingin kay Jordan. Hindi ko alam na ikaw pa lang namamahala ng serbesa primero. Nauumid na tugon ng lalaki. Pero totoo ba ang sinasabi niya? Napahinga ng malalim si Jordan. Hindi makatingin ng diretsyo. Parang sinaksak ng patalim ang puso ni Catherine sa inakto nito. Pinaglabanan niya ang mga luwang gusto ng pumatak sa kanyang mga mata. Hindi niya matanggap na may kinalaman pala ang lalaking pinakamamahal niya sa pamilya ng kanyang ama. Ano bang dahilan bakit kayo naririto? Sarkastikong tanong ni Catherine. Para bawiin ang nararapat na para sa amin. Maraing sagot ni Lovely. What? Nararapat sa inyo? Maaring ang pinamuhunan ito ng ama mo. Pero gusto kong ipaalala sa iyo na ang mama ko ang nagpaunlad nito. Kaya wala kayong karapatan dito. Sabi ni Catherine. Kung tutuusin, kabit lang naman ng papa ko ang mama mo. Kaya wala kayong karapatan sa negosyong pinamuhunan niya. Kasalanan nitong lahat ng magaling mong ina. Medyo malakas na ang boses nitong si Lovely. Nag-init ang dugo ni Catherine sa sinabi ng kapatid sa ama. Huwag mong idadami ang mama ko. Hindi niya alam na may asawa na pala si papa, kaya wala siyang kasalanan. Tsaka lumayo naman kami. Kaso, mahal din kami ni papa. Kaya hinanap niya kami at pinanindigan. Nagtataka lang ako kung bakit niya yung kilalang kilala na ang serbesa primero, tsaka lang kayo naghahabol. O baka naman naghihirap na kayo. Bulalas ni Catherine. Bruwa kang babae ka! Sigaw ni Lovely. Shut up, Lovely! Sabad ni Jordan. Mas mabuti pang ilabas mo na rito ang babaeng yan, Mr. de Vera. Sabi ni Catherine kay Jordan. Sinabat siya ng makahulugang tingin ni Jordan. Pagkuwan ay hindi lang napalabas ng opisina si Lovely. Bakit ba hindi man lang pumasok sa isip niya na may koneksyon si Jordan sa pamilya ng kanyang ama? Boyfriend pala ito ng half-sister niya. Buong araw niyang dinamdam ang natuklasan. Maaga siyang lumabas sa opisina at nagmukmok sa bahay. Makalipas ang ilang araw, isang balita ang natanggap niya kay Attorney Marasigan. Good news, Iya. Nag-back out na sa kaso ang pamilya ng ama mo. Balita kong malaki ang naitulong ni Jordan de Vera, yung kapatid ng kaibigan mong si Ibet na ikakasal na sana. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Basta wala na raw magaganap sa court hearing. Sabi ng matandang abogado. Nako, thanks God. Salamat naman po kung ganoon. Pakiramdam ng dalaga ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Salamat din, Jordan. Dugtong niya sa kanyang isip. Agad niyang tinawagan ng lalaki at nakipagkita rito. Hindi ko alam kung paano mo nakumbinsi ang girlfriend mo na huwag nang magsampa ng kaso. Pero labis ako nagpapasalamat sa iyo. Wika niya sa lalaki. Wala yun. Wala naman talagang laban ng pamilya ng ex ko. Tugon ni Jordan. Ex? Gulat na reaksyon ni Catherine. Hiniwalayan ko na si Lovely. Sabi naman ni Jordan. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Catherine. Ayoko sa mga manluloko. Alam mo ba na pineke lang ng mama niya ang mga dokumentong gagamitin sana sa kaso? Hindi totoo nang galing sa asawa ng papa mo ang kapital na ibinigay sa mama mo noon. Iyon ay perang nanggaling mismo sa bulsa ng papa mo. Bunyag nito. Totoo bang sinasabi mo? Pero yun lang ang dahilan, kaya hiniwalayan mo siya?
Tanong pa ng dalaga. Bukod doon, ay hindi ko naman talaga siya minahal. Ipinagkasundo lamang ako ng aking mga magulang sa kanya kahit tutol ang aking kalooban. Pero ayoko nang dayain pa ang aking damdamin dahil may iba akong babaeng minamahal, sabi ni Jordan. Sino naman? Kuryosong tanong ni Catherine. Ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Catherine Aurelio. Noon pa man, may pagtingin ako sa iyo. Hindi lang kita magawang ligawan dahil best friend ka ng kapatid ko. Pero nang manganib ang buhay mo, naisip kong hindi ko nahahayaan na maulit pa iyon. Dahil ipinapangako kong hindi ka na mag-iisa. Pagtatapat ng lalaki. Napaluwas si Catherine dahil ang lalaking pinakamamahal niya ay mahal din pala siya. I love you to Jordan de Vera. Matagal na rin ako may pagtingin sa iyo. I already have this feeling for you. Mula pa man nung una kang pinakilala sa akin ni Ibet, sagot niya. So the feeling is mutual pala. Tuwang-tuwang sabi ni Jordan tsaka hinalikan sa labi ang babaeng pinakaiibig niya. Mula noon ay hindi na ginulo si Catherine ng pamilya ng ama. Natuloy na rin ang kasal ng best friend niya at kalaunan ay sila naman ni Jordan ang ikinasal at bumuo ng sarili nilang pamilya. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.